The name of the Lord na pag-uusapan po natin ngayong umaga is Jehovah Elroy. Is this the first time you heard Jehovah Elroy? So the meaning of Jehovah Elroy is, basahin po muna natin in Genesis 16 verse 13, dito po matatagpuan yung Jehovah Elroy. Sabi po dito, in Genesis 16:13, and she called the name of the Lord that spake unto her, Thou God seest me. For she said, Have I also here looked after him that seeth me? Medyo malalim, ano? Naka-King James po kasi ito. Basahin ko po sa Tagalog, ano? 16 verse 13. Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, Talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako? Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, Ikaw ang Diyos na nakakakita. Praise the Lord. The name of God that was revealed from this passage is the name Jehovah Elroy. It means the God who sees me, or the God who sees. Ano ba? Sa Tagalog, ang Diyos na nakakakita sa akin. Ano ba? Ang Diyos na nakakakita sa akin. Last Sunday, if you were here last Sunday, na-mention ko po yung pangalang Hagar or Hagar. Naalala niyo po? Sino nga po ulit si Hagar? Siya ay handmaid. Ayan. Siya po ay alipin ni Sarah. So, alam po natin yan, nabanggit po last week na si Hagar ay isang alipin ni Sarah. Kumbaga, siguro sa panahon natin alalay. O, medyo pagandahin ng konti. PA. Ayan. Parang ganun ang datingan ni Hagar. Si Hagar po ay isang Egyptian. Ano po? So, maaaring doon sa pagpunta ni Abraham sa bayan ni Abimelech sa Egypt, maaaring doon pinagkaloob sa kanya si Hagar bilang alipin ni Sarah. And last week, pinasadahan din po natin na si Hagar po, kung naaalala niyo po yung binanggit ko last week, siya po ay ginawang, siya yung inutusan ni Sarah para, ginawang kasangkapan ni Sarah upang tulungan ng Diyos. Napaka-patulungin ni Sarah para tulungan ng Diyos. Ano po? Sabi ni Sarah, medyo matagal na yung pag-aantay natin sa pangako ng Diyos. Umabot na ng 5 taon, 10 taon. Panahon na para tulungan ng Diyos. So, sa pagkakataon nito, naisip ni Sarah para tulungan ng Diyos na sila ay magkaanak. Kasi ang pangako, ulitin ko lang, ang pangako ng Panginoon kay Abraham, siya ay bibigyan ng anak. At hindi lang bibigyan ng anak, but he will become a father of a great nation. And now, can he become a father of a great nation kung wala nga siya anak? So sabi ni Sarah, tagal ko nang nag-aantay. 80 years old na ako, wala pa akong anak. Meron bang 80 na dito? Wala pang ka-age si Sarah, no? Sabi ni Sarah, tagal ko nang nag-aantay magkaroon ng anak. Naisip niya, tulungan ko ng Diyos. Sa pamamaraan na ibinigay niya si Hagar ni Abraham. No, can you imagine that? No? Dahil lang sa pagkainit ni Sarah, dahil lang sa pag-aantay niya sa Diyos, na hindi niya nararanasan o hindi siya pinagkakalooban ng anak ng Diyos, naisip niya, tulungan ko ang Diyos. In Genesis 16:1, sabi po dito, hindi magkaanak si Sarai, na asawa ni Abraham. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar or Hagar.
Kaya ibinigay ni Sarah ang kanyang servant na si Hagar kay Abraham upang tulungan ng Diyos, upang ito ay kanyang sipingan. Dahil ang tagal na ilang taon na nag-aantay si Sarah, walang nangyayari, walang nabubuo. And I believe during this time, Sarah is in so much desperation. Desperado na eh. Pero minsan gano'n, no? Pag namatanda, desperado na pa. Ay, sino na lang? Naalala niyo yung kwento ko? Yung una, may prayer siya na tall, dark, and handsome. No? At the age of 30, wala pa rin siya napapangasawa. Ang sabi niya, tall, dark na lang po, Lord. Kahit hindi na handsome. O, inabot ng 40. Sabi niya kay Lord, Lord, kahit hindi na tall and dark, kahit dark na lang. Medyo umidad-idad pa, Lord, kahit sino na lang. So, si Sarah is in so much desperation. That's why he decided, or she decided, ibibigay ko si Hagar para sipingan ni Abraham. Imagine, ibibigay mo yung ibang babae sa asawa mo para lang ikaw ay magkaroon ng anak. Sa sobrang desperation niya, na yung pangako ng Diyos na siya ay magkaroon ng anak, gagamit siya ng ibang tao para mabunin mo. At ganun po yung ginawa ni Sarah. In Genesis 16 verse 2, sinabi niya, Abraham, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Bata sakaling magkaanak siya para sa akin. Yun yung goal niya. Magkakaanak si Hagar para sa akin. Kasi remember, during that time, kapag alipin ka po, pag tinawag kang alipin, ano ibig sabihin? Ikaw ay sunod-sunuran doon sa yung buhay mo bilang alipin ay pagmamay-ari nung nakabili sa'yo. Kumbaga, wala kang, anong tawag dyan? Freedom. Wala kang karapatan mag-decide para sa buhay mo. Ang makakapag-decide lang sa'yo ay yung boss mo, yung amo mo, na siya bumili sa'yo. So, ganun yung nangyari kay Hagar. At walang kaabog-abog ay sinipingan siya ni Abraham at nagbunga ito ng isang sanggol. At ang pinangalan sa sanggol na ito ay, anong pangalan? Yan, si Sarah. Imagine niyo si Sarah, Kasi si Hagar, dinadala niya kay Abraham. Matanda na si Sarah, matanda na si Abraham. Si Hagar na lang ang sipingan mo para magkaanak na tayo. Tagal ni Lord. At nung nagbunga ng sanggol, ang pinangalan po ay Ishmael. And the meaning of the name Ishmael is God will hear. God will hear. And after what happened, nagkaroon na nga ng anak si Abraham, pero hindi sa paraan na nais ng Diyos. Hindi sa paraan na pinlano ng Diyos. Kumbaga pinangunahan ni Abraham at ni Sarah yung pangako na sila ay pagkakalooban ng anak. At dahil po sa ganitong pagkakamali na ginawa ni Abraham at ni Sarah, nagkaroon ng conflict. Una nagkaroon ng conflict, walang iba kundi si Hagar at si Sarah. No? Dahil maaari, during that time, dahil, di ba, pagbuntis ang babae, di ba, nagiging mahalaga ang tatay, ang lalaki. So maaaring ganun sa sitwasyon ni Hagar, na alam ni Abraham na yung pinagbubuntis niyang anak ay kanya. Kaya naging mas maasikaso siguro si Abraham kay Sarah, kay Hagar, to the point na si Hagar medyo nagkaroon ng anong tawag dyan? Medyo lumaki ang ulo dahil siya yung mas naging pabor sa kanya, yung ginawa ni Sarah, nalungkot si Sarah at nagalit si Sarah kay Hagar. Sabi in Genesis 16 verse 4, matapos sipingan ni Abraham si Hagar, nagdalang tao nga ito. Subalit,
nagmalaki si Hagar at hinamak si Sarah. Yung kwento nito yung parang pag-teleserye yun, no? Kung sino pa yung hindi tunay na asawa, ito yung parang gano'n, ano? So gano'n, imagine nyo na lang, nakakanood naman kayo ng mga teleserye. So gano'n yung nangyari between Sarah and Hagar. So within, sa household ni Abraham, merong conflict. Ano? Kaya itong si Sarah, nalungkot. At dahil nga sabi dun sa verse, siya ay hinahamak ni Hagar. Sabi niya, nagsumbong siya ngayon kay Abraham. In Genesis 16:5, sabi nito, dahil dito, sinabi ni Sarah kay Abraham, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mo ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak? Ngayong siya'y nagdadalang tao. Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama. Grabe si Sarah, ano? Imagine niyo si Sarah. Old Testament times pa lang, talaga naman. Ang mga lalaki talaga yun, laging mali. Ano? Si Sarah ang nag-decide. Si Sarah ang nagbigay. Sinong nasisi? Biblical na, ang lalaki ay laging mali. Male daw kasi male. Pag binasa mo sa Tagalog, mali. But anyway, kidding aside, ito po yung nangyari sa kanila. And in Genesis 16 verse 6, sabi po dito, sumagot si Abraham, alipin mo naman siya. Ikaw naman ang nagmamayari sa kanya. Sabi niya, gawin mo sa kanya kung anong gusto mo. Ano? And after sabihin ni Abraham to, sabi dito, pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar. Kaya ito'y tumakas. So dahil alam ni Sarah na siya naman talaga yung may karapatan bilang asawa, siya yung amo. Parang nagalit siya kay Hagar at yun nga, pinagmamalupitan niya, minamaltrato niya si Hagar. At dahil dito, sa kanyang galit, napilitang tumakas si Hagar. Maaaring natakot si Hagar sa kanyang pagbubuntis. Ano? At talagang tumakas na lang siya. Nakakalungkot lang din po ang nangyari kay Hagar o kay Hagar. Dahil kung inyo po i-analyze yung buong kwento, unang-una sa lahat, wala naman talaga dapat sa picture si Hagar. Tama po ba? Wala naman talaga dapat siyang kinalaman sa buhay ng mag-asawa. Wala naman siya dapat talaga kinalaman sa nangyayari sa kanila. Pero nakikita natin na siya yung nagiging sinisisi ni Sarah. Siya yung nagiging dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon si Abraham at si Sarah. Dahil nga po dito, si Hagar ay tumakas. Nalungkot siya. Siguro sa kanyang pagtakas, kasi bilang alipin, ang goal lang talaga ni Hagar, sundin kung ano yung utos ni Sarah. Maaaring nung sinabi sa kanyang sipinan siya ni Abraham, wala siyang nagawa. Wala siyang nagawa. Wala siyang choice, kundi tuparin ang kanyang tungkulin. At mas lalo pa siyang napasama sa paningin ni Sarah. At sa kanyang paglayo at pagtakas, talaga namang naramdaman ni Sarah na para siyang pinagsukluban ng langit at lupa. Parang naramdaman ni Sarah na nag-iisa na lang siya. Tumakas siya, nagtago. At sa kanyang paglayo, sa kanyang pagtakas, mula sa kanyang among si Sarah, in Genesis 16 verse 7, sinalubong siya ng anghel ni Yahweh. By the way, I just want to highlight yung part na anghel ni Yahweh. If that's your first time to hear that, that is actually the Lord Jesus Christ. Pag sinabi sa Bible, the angel of the Lord, that speaks about Jesus Christ. Ano po? Kaya nung sinalubong siya ng anghel ni Yahweh, sa tabi ng isang bukal, nagpakita. Ano?
nakita ni Sarah, kasi sabi diba sa Bible, hindi natin pwede makita ang Diyos. Tama? Kasi pag nakita natin ang Diyos, tayo ay mamamatay. Kaya yung pwede lang natin makita ay si Jesus. Kagaya doon sa New Testament. But anyway, that's another topic that we'll be talking about. But here, sa tabi ng bukal, nagpakita yung anghel ng Diyos. At kinausap si Sarah, si Hagar. Sabi in Genesis 16:8, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nanggaling at saan ka pupunta? Tanong ng anghel, tumakas po ako sa aking Panginoon. Ang sagot ni Hagar, in verse 9, sinabi ng anghel, magbalik ka at ulit magpasako sa kanya. The time na lumayo si Hagar, nagmumuko, nalulungkot, maaaring depressed, hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya. That is the time na nagkaroon siya ng personal encounter with the Lord. Doon niya nasumpungan ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi dito in chapter 16, verse 10, ang sabi ng anghel ng Diyos kay Hagar, pinapabalik siya, bumalik ka na kay Sarah. Mga anak mo ay aking pararamihin. At sa karamihay, di kayang bilangin. Kung ano yung pinangako ng Diyos kay Abraham at Sarah, ganun din ang pinangako ng Diyos kay Hagar. Because technically, yun ay anak ni Abraham. At yun ang pinangako ng Diyos kay Hagar, paparamihin ko rin ang iyong anak. In Genesis 16:11, di na magtatagal, ikay magsisilang. Ismael ang sa kanya iyong ipangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ano yung karaingan? Parang ano yan, ano? Dumadaing. Parang nagsusumama pa. Tawag gano'n, no? In Genesis 16:13, kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin? At hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Kasi imagine nakita niya, Jesus. Kaya tinawag niya si Yahweh ng ganito, ikaw ang Diyos na nakakakita. Jehovah El Roy, the God who sees you. Kaya ang balon na ito, sabi 14, verse 14, kaya ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. At nagsila nga si Hagar ng isang anak na lalaki kay Abraham at ito ay pinangalanan nito Ismael. Now, ano pong lesson ang matutulunan po natin mula sa kwento nito ni Hagar? At bilang pagpapakilala niya sa ating Diyos na buhay at nakakakita sa atin as Jehovah El Roy. Number 1, Jehovah El Roy. He sees our situation. Do you believe that? That our Jehovah El Roy sees our situation. Mga kapatid, I do not know what kind of situation you may have right now. I have no idea what you might be going through personally or relationship or sa work. I don't know. Di ko rin alam kung gaano ba mabigat yung maaaring pasan-pasan ninyo ngayong umaga nito. Kung ano yung pinagdaraanan natin sa buhay natin, lalo na bilang isang Kristiyano. Ano yung mga struggles natin? You might be experiencing depression, anxiety, disappointments, stress, ano ba? Worry, name it.
Ano man yung pasan natin ngayong umaga, ano man yung daladala natin, lahat po tayo may mga kanya-kanyang pinagdaraanan. Tama po ba? Alam ko, bago kayo pumunta sa church, marami kayong problema. Marami kayong alalahanin. Some of you hindi naman palaging open to share sa mga kapatiran or even kay pastor. But one thing is for sure, na itinuturo sa atin ng Panginoon ngayong umaga ito, that He is Jehovah the Lord. Ano ibig sabihin? Alam ng Diyos. Nakikita ng Diyos ang kalagayan mo. Di man alam ni pastor, yung pinagdaraanan. But there is a God who knows kung ano yung nararanasan mong paghihirap mo. Kung ano yung pinagdaraanan mong mga pagsubok sa buhay, alam niya ng Panginoon. Katulad ni Agar. No? Maaari ang sitwasyon mo ngayon ay katulad kay Hagar, na kung saan ang pakiramdam niya, wala na siyang ibang maaasahan kundi ang kanyang sarili. Diba? Nag-iisa na lang siya sa buhay. Meron pa siyang pinagbubuntis. Di ba pag mga nagbubuntis ang babae, very emotional din. Gaano kahirap sa mga kababaihan niya na ma-experience nila na parang iniwan na sila. Nag-iisa na lang sila. Wala silang maaasahan. Nakakalungkot yung experience na ganyan, lalo na yung sa panahon natin, maraming mga kababaihan, iniiwan ng kanilang mga partner. The same thing with Hagar. What kind of emotion ang nararanasan ni Hagar sa mga panahon na ito? Napakahirap, napakabigat. Ito siguro yung mga pagkakataon, parang gusto mo na lang matapos na yung lahat. But let us also remember that in this story, God revealed Himself to Hagar. Kailan? During the time of desperation. During the darkest times of her life. Doon niya nasumpungan ng Diyos. Doon niya naranasan at nakita na mayroon palang Diyos. Sa oras at panahon na siya ay nag-iisa. Maraming alalahanin, maraming problema. Hindi alam kung saan pupunta. That very moment, nasumpong niya ang Panginoon. Jehovah Elroy, the God who sees, appeared to Hagar. Amen po ba? Kayo po ba sa buhay ninyo bilang isang mananampalataya? Marami sa atin, or I believe lahat po tayo dumaan sa may mga manininding pagsubok sa ating buhay. Tama po ba? It could be financial, it could be sa work, relationship, family, ano pa? O sakit. And I believe in our lives, marami makakapag-testify sa atin na doon sa mga panahon na tayo ay sinusubok ng maraming pagkakataon at problema. Doon mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Tama? Amen? The same thing happened to Hagar. Doon niya nakilala, doon niya napatunayan. Nakita pa naman ng Diyos. Ano? Kala natin pag marami tayong pagsubok, nakalimutan na ako nila. Lahat na ng pagsubok na sa akin. Di siguro alam ni Lord yung nangyayari sa akin ngayon. Pero sabi po dito sa awit 139 verses 1 to 3. Ito, alam ko may kanta nito eh. No? If you're familiar with the song, hindi lang makakanta si Pastor ngayon. Diba? Ako'y iyong sinisiyasa. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim. Diba? Oh, Yahweh. Diba? Very familiar song. Ay, iyak kong nalalaman. Ang lahat ng gawin ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip.
Ako'y iyong nakikita. Gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawa ang iyong. God knows everything that is happening in our lives. Alam po ng Diyos. At hindi natin pwedeng isikreto yung mga problema natin sa Diyos. Alam niya yan. Kay pastor, pwede kang nakangiti ngayon. Pero deep inside, masabog ka na, iiyak ka na. Sisigaw ka na. Diba? Pero pagharap mo sa tao, nakangiti. Pero sa Panginoon, alam niya ng Lord. Alam ng Diyos yung bawat detalye ng buhay mo. Ang bawat pagsubok na pasan-pasan mo, alam ng Panginoon. Ang bawat problemang sinasarili natin, ang bawat kabigatang pilit natin itinatago, alam ng Diyos. We can pretend to be okay. Sabi niya, it's okay not to be okay. Right? Dahil alam ng Diyos, marami tayong pinagdaraanan sa buhay. Lalo na bilang mga Kristiyano. In 1 John chapter 3 verse 20, sabi nito, for whenever our hearts condemn us, God is greater than our hearts. And He knows everything. God is a God who is all-knowing. Alam niyo ba yan? Pag sinabing all-knowing, alam niyo yung tatlong omni? So, last week, pinag-usapan natin that God is everywhere. He is omnipresent. Now, He is a God who is all-knowing. He is God omniscient. He knows everything. Every detail. Sabi nga, may isang verse, hindi ko lang na-add, sabi sa Bible, kahit yung mga bawat hibla ng buhok na nalalaglag sa ulo mo, bilang ng Diyos. Saan ba? No? O si number 1, laglag. Number 2, alam niya yan. Bilang ni Lord dyan. Can you imagine that o? Sampunin po din luhok mo. Ganon ka-all-knowing si God. Na kahit yung hibla ng buhok natin, alam niya. How much more yung mga problema niyo? Di ba? Alam niya ng Lord. Alam niya ng Diyos. Katulad ni Hagar. Pinaranas at pinakita niya kay Hagar, Hagar, nandito ako. Nandito ang iyong Diyos. Hindi ka nag-iisa. Nakikita ko yung iyong pinagdaraanan sa mga oras niyo. Pangalawa, He is not just a God who knows everything, but because He is all-knowing, Jehovah Elroy sees your pain. He sees your pain. Hindi lang yung problema na dala-dala mo, kundi yung emosyon na pasan-pasan mo dahil sa mga problema ng buhay. Yung sakit na nararanasan mo ngayon, alam niya ng Diyos. Sabi nga, yung bawat luha na pumapatak sa iyong mga mata, alam ng Diyos. Yung umiiyak ka dahil bukas, mapuputulan na kayo ng garalo. Bukas, pasukan na naman, wala ka pang pambahon sa mga anak mo. Di ba? Sa mga magulang, ang sakit-sakit yung hindi mo maibigay yung para sa anak mo. Na-experience niyo yan? Minsan pupunta kayo sa mall. Window shopping lang tayo at walang pera. So mga anak, magtuturo, Jollibee. Hindi natin maitreat yung mga anak natin. Nakakalungkot na ang sakit sa dito. In every times na tayo po ay may mga pasan-pasan na pagsubok at problema at lumuluha, mag-isa, sa mga kwarto, maaaring habang nagsha-shower na,
Sinasabay mo ang patak ng luha sa iyong mga mata. Alam niya ni Lord. Alam niya ni Lord. He knows when was the last time you cried. He knows. But that because of disappointments, talagang umiyak ka. Humagulgol na ba kayo sa Panginoon? Lord, ano ba naman niya kung kailan ako naging Kristiyano? Saka dumami ang problema ko, dumami ang kaaway ko. Ayoko na maging Christian, Lord. Pag Christian pa lang, dahil pagsuko. Kala kasi natin pag naging Christian, gaganda ang buhay. Magkakaroon ng house nila. Hindi po. Ang buhay Kristiyano, talagang punong-puno ng pagsuko. Ang kagandahan meron tayong Jehovah Elroy. Dahil nakikita niya ang buhay at sitwasyon natin. Ano? Sabi po sa awit 56 verse 8, taglay kong sulirani, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko ay nakasulat sa iyong aklat. Si kapatid na iyan mo naman. Bakit siya nakasulat? Alam ng Lord, recorded sa Panginoon, yung bawat pag-iyak natin, yung bawat kalungkutan, alam ng Panginoon. Huwag po kayong maiiyak kay Lord. Mga kapatid, pag may pinagdaraanan tayong problema, mas lalo tayong lumapit kay Lord. Kasi alam niya Alam niya. Basta, hindi na muna ako magsisimba. Ang isang problema ko. The more ka dapat magsimba. Kasi wala akong ibang lalapitan kundi si Lord. Dahil mas alam ni Lord yung pinagdaraanan niya. Walang mas nakakaalam kahit ikaw, kundi si Lord. Naniniwala ba kayo? Amen po ba? Mas nalalaman ni Lord kung ano yung nararanasan mo sa buhay. The best thing that we can do in our lives kapag nakakaranas ng mga napakatinding problema is the more tayo lumapit, the more we should come closer to the Lord. Kapag lumalayo ka sa Panginoon, wala naman nasusunod Tama. Huwag natin gaya si Sarah. Pilit natin sinusolve yung problema ng Panginoon o yung pinangako ng Panginoon. Kaya ako si Lord na gumawa ng paraan sa pinangako niya para sa atin. Psalms 34 verse 18, the Lord is near to the broken-hearted. Are you in pain? Are you suffering? Are you feeling down? Are you broken-hearted? Come to the Lord. Come to the Lord. Pagkatiwala mo sa Diyos, ano man yung maghihirap na meron ka sa oras na ito. Pangatlo, before we end, Jehovah Elroy, He cares for us. Amen po ba? He cares for us. The God who is all-knowing, the God who can see our pain, definitely, we can say that He is a God who cares for us. Nung nakita ng Panginoon si Hagar, nag-iisa, punong-puno ng problema, punong-puno ng kabigatan sa kanyang kalooban, iniwan ba siya ng Lord? Pinabayaan ba siya ng Lord? Hindi. Tinulungan siya ng Lord. Pinalakas siya ni Lord. Kung gaano nalalaman ng Diyos ang bawat detalye ng ating buhay, ang bawat luha na pumapatak sa ating mga mata, ito po ay nangangahulugan lamang na mahalaga tayo sa Diyos. Nangangahulugan lamang that God truly cares for us. Bakit siya mag-aaksaya ng panahon para ilista yung mga pagluha natin? Para bilangin yung hibla ng buhok natin. Diba? Dahil mahalaga tayo sa Diyos. Sabi nga yung mga ibon sa langit o sa langit papawid, di ba? Hindi natin alam kung paano makakakain.
Pero pinapakain ng Lord, how much more tayo? Dahil mahalaga tayo sa Lord. Mahalaga tayo sa Diyos. Na mga kapatid, kapag po kayo ay nakakaranas ng pagsubok, hindi po yan ibig sabihin, pinabayaan na kayo ni Lord. Marami sa atin, iniisip natin, ang dami mo ng problema, Lord. Financially, emotionally, mentally, physically, lahat ng may problema ko na, Lord. Tinasan ko na lahat. Ano? May Diyos pa talaga? Kahit saan ako may pumunta, problema. May Diyos pa talaga? Sa sitwasyon nyo ngayon, dumarating pa kayo sa punto ng tatanong, may Diyos pa talaga? Diba? Patong-patong ang problema. But do you remember Job? Do you remember Job? Sino si Job? Sabi sa Bible, he is a righteous man. Ano ibig sabihin? Si Job ay matuwid sa harapan ng Diyos. Pero ano ginawa ni Job? Hinayaan ng Panginoon na si Job makaranas ng samot-saring pagsubok. Hindi isa, marami. Sa isang araw, nawasak ang kanyang ari-arian. Namatay ang kanyang mga alaga, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga alipin. Nawala lahat. Can you imagine that? Within one day, pati yung kanyang health. Ibig bang sabihin nun, hindi siya mahal ng Diyos? Hindi siya mahalaga sa Diyos? May sabi nga sa Bible, siya ay matuwid sa harapan ng Diyos. Pero hinayaan pa rin ng Diyos na siya ay dumanas ng problema at pagsubok. So, ibig sabihin, yung mga problemang nararanasan nyo, hindi nangangahulugang walang pakialam ang Diyos sa inyo. Hindi po yan pwedeng maging batayan kung gaano tayo kamahal ng Lord. Dahil ang sabi ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Ang patunay ng pagmamahal ng Diyos sa atin, walang iba kundi Kristo. That's how much Jesus or our God, Jehovah Elroy, cares for us. That's why mga kapatid, ang invitation ng Panginoon sa atin in 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. He cares. Sabi mo sa katabi mo, God cares for you. Minsan kailangan lang tayong tapikin paalalahanan na okay lang yan kapatid, yung mga pagsubok sa buhay, normal yan. Pag wala kang problema, abnormal. Sino walang problema ngayon? Lahat tayo may problema. Gaano man yan kaliit, gaano man yan kalaki, lahat tayo may problema. Minsan yung pagsusot ko na nga ng medyas, problema pa eh. Paghahanap ng pares, ang hirap. Mahanap ko, butas pa. Pero sabi ng Panginoon, cast all your anxieties to Him because He cares for you. Alam ng Diyos ang sitwasyon mo, alam ng Diyos ang problema mo, alam ng Diyos ang bawat luha, pero kailangan natin lumapit sa Kanya. Kahit alam ng Diyos ang solusyon sa problema mo, kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, kung hindi ka lalapit sa Diyos, paano mo mararanasan yung comfort ng Panginoon during your problems? Kaya mga kapatid, kahit gaano kalaki ang problema nyo, magsimba kayo. Huwag niyong gawing dahilan ang problema para hindi magsimba. Okay po ba yun? Yung labahan pa rin yan pag-uwi nyo, huwag niyong problemahin. Hayaan nyo si Mister. Walang mawawala po pag kayo ay nagsimba.
Kapag kayo ay nagsimba, hindi kayo mawawalan, magkakaroon pa kayo ng blessing mula sa Lord. Amen? Sometimes yung message na sana maririnig nyo, hindi kayo nagsimba. Yung sana yung message ni Lord. Yung sana yung encouragement sa mga problema na pinagdaraanan nyo kasi hindi kayo nagsimba. Paano tayo mag-encourage? Sabi ng Panginoon, cast all your anxieties, come to me, those who are heavy laden, and I will give you rest. And you will not experience peace. Ano ba? Rest if you will not come to Him. Tignan niyo po ito. Awit 23 verse 1 to 4. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lumpiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na balisan. Pinapagtubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapan. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sandalo. The Lord Jehovah Elroy who sees us. Amen po ba? Papuri sa Panginoon. This time around, bago po tayo manalangin, bago po tayo magpatuloy sa ating gawain, ay meron po isang leader na tinanong to give a life testimony in relation sa atin pong mensahe sa umaga ito. And I want us to listen to the testimony kung paano kumilos ang Panginoon. Maaaring doon sa mga panahon na sinusubok siya ng Lord, mas lalo niya nakita ang pagkilos ng Panginoon. And to give you more details, to share to you his life testimony, I would like to call on my father, Deacon Fred, to share his life testimony. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sila naman ko pumasok ako naman. Tanggalin na po. Dito naman Ready na po. Pare, aking gagawa na naman ito. So, aking po nga testimony. Lalo na yung bayan ng ating mensahe. Boy, ako kasi pala dapat testimony sa photo kasi. Siyempre ko kasi high-tech. Kami nakakabong sa Tibon doon at hindi yung simbahan namin, Muro Baptist na. At lahat kami magagawa ko doon. Ako po yung stock ng pastor doon. Ito yung katiwala yung stock ng pastor. At parang assistant po. May itong pabigat talaga mga pinusan at responsibility. At yung mga gawain doon, may mga pamilya Bible study na ako ng Manila. Kasi meron din akong Catholic program, hindi na akong visitation. Kaya kasama si Ali pagka-visitation sa Bible study. Tapos yung mga gawin, si Pastor Advent, sa mga leader po siya na praise team. So, ba't naman sa Pastor doon? High school pa na siya doon. Para sa sa Pastor doon So, nakikita po ng praise team doon. At kasama din yung mga kapatid niya, sa praise team din. At iba yung nakasama ng Southeast. Mga bata pa sila pero magagawa ng puso. Pero sa ilan po namin nagawa sa simbahan, nararamdaman ko na yung aming buhay is napakinawa. Kahit ng pera. So, diba? Tayo di ba tayo mga kapatid pagka tayo magagawa nasa mga ikaw ay malapit sa Panginoon, magagawa ka. Ang gusto mo ginawa, blessing, ginawa ko mo. Hindi naman ganun nangyari sa kapatid. Kaya yung buhay namin nagkapag na pahirap. Nagkataon naman, tumawag sa akin na kamag-anak ko na wala ko sa panahon na ganyan na ako na discourage na ako, so nangyayari na
yung buwan na, kaya nagpailang. Para, sabi ng mga anak ko, gusto mo bang mag-upload? Mag-upload ba? May trabaho, sabi dito, may trabaho dito. At maraming trabaho, sabi daw. At ang kailangan lang, visa lang. Visa, tapos kailangan na maraming sinasabi lang ganun sa sabi. Maraming trabaho sa lugar na yun. Tapos meron daw nauna, na meron ng mga trabaho daw. Meron na mga pasiran niya, meron daw nauna. Pagkita naman din mga anak, meron mahanap buhay naman daw. At meron kami kasama na scout, mag-scout ng trabaho para sa akin. Kaya mag-scout, meron kami kasama doon sa agency. Kasi mag-scout ng trabaho, para sa amin. Sabi ko, parang maganda ka ako. Maganda na ako yung nakuno ko sa akin ito. Pero mga kapatid, panahon yun, alam ko naman yung Bible na. Pero parang narisip na ng Diyos eh. Pero dahil sa ako naging po sa sitwasyon na discouraged na lang, kaya yung naging gusto nasabi sa Bible study, hindi ko po nagawa. Ako mismo na, discover ko na po yung sabi ng Bible. Samahin po ako sa 1 Timothy po. Chapter 1, verse 18 and 19. Ito po yung ginagawa ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi dito, sa iyong pakikipaglaban, ng pananampalataya at at-least na budhi. Diba? Sabi niya, pareho ni Pablo eh. Sa iyong pakikipaglaban, kailangan mo ng pananampalataya at at-least na budhi. Diba yung prosesa, diba? Yung siya, budhi. Yung po payo ni Pablo sa kanya, na dapat ito yung pangawakan mo. Kasi bakit ka mga kapatid? Kasi yung konsensya kasi, kailangan mo makikita mo dapat yung konsensya mo eh. Kasi yung konsensya mo kasi, ibibigay siya ng tamang daan, tamang desisyon. Diba? Konsensya mo, ibibigay siya na. Kaya pagka nakakamali ka, diba? Nakakonsensya ka, diba? Ibibigay ka. So yun po naman ang konsensya. Kaya sabi ng Bible dito, may mga tao hindi sumusunod sa kanilang budhi. Diba? May mga tao hindi sumusunod. At ito nababasa ko, nagtatalang-taya. At isa po ako noon, mga pagkakain ko. Isa po ako na yung konsensya ko, hindi ko sinunod. Diba? Ang sinunod ko, yung mali. Alam ko mali kasi yung pagkaabot, kasi iligan yung mga sinunod na, hindi ko kaya. Mali, kaya lang nanggaling na talaga ako sa mga sinasabi nila na iligan ako. Nangibisi ako. So, yung pamali ko mga kapatid, yung konsensya ng Panginoon, hindi ko sinunod. Diniskutin ko, kaya sa akin yung Bible nga, may mga taong hindi sumusunod sa kanilang buti at dahil dito, binasok nila ang kanilang pananampalataya. Pag nakapagod na kapatid. Siguri ko pa rin yung upload. Nandito na ako eh. Sabi ko, nandito pa rin. Hindi ko ganyan yung Bible. Sabi ng Bible na konsensya. Nagkanamas namin ako eh. Kaya ang dalawang ko na konsensya eh. Hindi po ako na nakapag-abot ako. Sabi ko, at nung simula po namin na paghihirap. Tama naman yung sabi nung nag-fulket na may trabaho yung iba na sabi. Sa restaurant lang. Kasi pag hindi restaurant lang eh. So, paano pa makakasigit doon? Kaya maraming sila doon. Kaya kami, ang dahil namin, di ba kami sabay-sabay na punta doon eh. Tapos eh. So, yung mga agency namin, ito naman kami, marami ng trabaho eh. Scout naman siya. At pag-scout niya, kapag kailangan ng trabaho na nag-driver po, nag-driver dito ko doon. Talagang one week ako naging driver lang. Kaya yung sales ako naman kasi, hindi mapalitan. Yung Costa Rica na license, hindi siya mapalit. So yung amo ko, takot na rin sa akin, takot na rin. Tapos sa akin, hindi na pala mapalit yung sales ako. Baka tayo mapahamak na kasi nga, hindi ka pwede mag-drive sa labas ng Costa Rica. Costa Rica pinapunta ang basa. At yung lugar po niyo, sinasabi nila na maraming trabaho yun. Eh, basta pala mahirap din pala yun. Yung pa rin basta na county ko, basta rin pa Pilipinas. Tapos dito Pilipinas, kasi yung mga telecom company, electric company, yung ng tubig, anak ko na may hawak ko, ay kutiyas ko. Kaya sa expansion, kasi ako dalawa pa naman yung mga dokumento ko tapos sa telecom company, si Galing Post TV.
Tapos malaking dokumento, may nasa makapagtrabaho doon. Hindi pala. Kahit pala yung pala ng gobyerno. Kailangan na pala doon, ito may mamamayan ng Costa Rica. So, hindi ka makapasok pala doon. Pag na, dahil ka na ko doon, one lang, at ilan pa na kung pakati na naman, trabaho, pakati, patapos doon eh. Kung hindi naman yung malamang hindi ko panahon na meron naman sinuli sa trabaho sa restaurant ko na kaibigan nila po yung siniyari. Ang sigit naman ako doon, pakatag naman ako doon, mula ng trabaho, ay sigit ako doon. So, trabaho ako doon, hindi naman ilang linggo rin din. Pero nung pag-uli ko sa bahay, nakita ko yung aking dokumento, yung aking mga ticket, pa-uwi. Kasi paano ko umuwi eh. Kasi nahihirapan din po ako, ilang buwan na ako doon na ganun lang ang buhay. Na yung wala akong mamadala sa pamilya kong pera. Kasi parang yung sarili ko pinubuhay ko lang doon eh. Diba? Kaya yung mga hindi ako magayan sa Pilipinas, hirap din po sila. Dahil sa nag-income din eh. Kaya nagtatrabaho lang doon. Sila siya nagtatrabaho, kaya doon eh. Wala ako lang nakapino. Gusto ko magiging lang. Nasabi ko sa agency nga, sa recruiter na uwi na ako. Kasi yung ticket ko, pwede pa makauwi. Kaya kung nililingin na aking mga gin-advise yung isa pang-ticket ko, expired na pala. Kasi ticket ko, ang ticket kasi apat eh. Apat lang dahil kasi ako, change passenger kasi ako, pag-ipat-ipat ako. Apat yung ticket ko. So yung isang ticket ko nakuna, yung sa Costa Rica to Colombia, yun po expired na. At ang kailangan ko din, 80,000. So wala na akong magawa. Tawag sa asawa ko kaya di. Because so na umuwi. At yung nga kailangan mong ticket nga papunta na ang kailangan mo 20,000. Nangyari, sabi sa akin, mahal naman dito eh. Kami din, tapos dito eh. Kasi mga kapatid ko rin, napatulungan din. Diba? Parang talagang andun na ako sa situation talaga, pero hindi naman talaga din na makakauwi. Pero yung talaga problema ko lang, hindi yun. At sa ngayon, katrabaho ko sa restaurant na, kasi yung boss ko, Pilipino kasi lalaki, at nabahay ng Stila. Kaya nabanggit naman nung tinugan na kaibigan nila yun, na itong isang tao mo, ay gusto na umuwi. Di ba mga kapatid? God sees, ano na yung kalagayan ko, sitwasyon ko. Doon ko nakita mga kapatid doon ko nakita yung gusto nila sa sitwasyon mo na kahit ang situation mo, andun siya nakikita ng kalagayan. Kinausap niya nung nangyari yung staff, kaya ka naman sila. Kaya ngayon, jacket sa staff mo yun. Namin naman sila, at sinabi sa amin yung kalagayan ko sa mga na problema ko yung ticket nila. Pero hindi po ba sila sumunod na hindi ko sila kapag-anak, hindi sila kilala. Hindi ko konti lang yan ang aming panahon na relationship. Pero, ang Diyos ang Diyos. Siya nag-abono nung kaya na yun. Ikuan na akong ticket, pinabukasan, sinabi niya sa akin na, sige, punta tayo dito sa agency nito at kuha ka ticket. So, nakuha na akong ticket na. Pinabukasan na yun, ganun din ito. At masya pa na din sa airport. Diba ganun? Ganun ka buti ang Diyos matmatik. God sees us. Nakita na Diyos matmatik ang ating sitwasyon. Tayo ito nasa dead situation na nandun po siya. Hanggang siya tumulong. At yun, makauwi nga ako kayo mga kapatid. Makauwi ako na rin po ba? Yun po yung birthday ko pa. Kapatid. Yun po, birthday ko pa. At birthday na din po yun eh. 2004, yung napapakawi ako. At second, hindi ako nalagyan ticket nyo. Yung tatlong ticket ko pa, expired na rin yung mga dapat ko ma-expired na rin. So, natin mo kung nagiging problema ko nalo. Mas malaki nagiging problema ko. Kumain yung tatlong ticket ko pang hawak, eh mag-expired na rin. Diba? Kaya nakita niyo pa mga kapatid, mga problema doon sa liga na walang makatulong sa akin, kamag-anak ko, pamilya ko. Diba? Kaya sis talaga, at ako nakauwi mga kapatid, birthday ko, at nung ako'y makauwi na mga kapatid, hindi ba nangyari sa buhay ko? Yung pastor na nagpaalam naman sa kanya na kailangan kasi magpapagod. Tinigap pa rin niya po ako, sa simbahan na yun. Ako
pa rin yung ginawa niya pa rin yung assistant. Assistant pa rin niya ako. At meron akong nakikip na sa akin ng 3,000. Di ba? Amat. Nalapas ng 3,000 ng amat. Tapos maganda mga kapatid. Yung mga anak ko na hindi ko na kaya makalahanin pa. Sinunod na ng pastor yun. Siya na magpapaaral. Kaya nga sila pastor Albert at si Princess ko sa kaya ng anak ko yan sa Albert School. Kasi lang na ako kapasidad para sila pag-aralin pa. Tapos na kami. Di ba yung DLC? Pinag-aaral ng pastor niya kung siya naghanap ng mga mag-esposo para makapag-aaral ko sa Bible School ng anak ko. 4 years course din naman yun eh. So nag-aaral ko, dalawa na yan. At sa pag-blessing mga kapatid, mga kapatid, yung trabaho, naiiyak ko sa trabaho. Kahit na ako ng mga attitude ng bata, maganda na po isya ito lumigay sa aking tamo. Abang average naman siya. Abang naman sa average ng minimum. Diba? Yung mga kapatid, pinauwi na siya rin. Pinauwi niya ako, pinabalik niya ako. Diba? Alam mo ba si Agar? Kumapasin niyo po si Agar, yung sinabi niyo sa kanya na magbalik ka at magpakumbaba. Ang ibig sabihin ko nun, di ba kapatid encouragement yun. Encouragement kay Agar. Kasi alam na Diyos kasi si Agar, nakaranas mo lang injustice. Di ba? Injustice mo na nasa Agar lahat ka injustice. Single ka naman, wala kang problema. Biglaan na lang natin, pinaano kay Abraham. Di ba? Pinasindi kay Abraham. Pinag-condition yun. Di ba? Wala ka. Single ka lang kasi ang buhay mo hindi single. Injustice yun, bakit injustice yun? Kasi parang ginawa ni Sarah parang di ba? Parang binulog na si Agar. Di ba mga kapatid? So injustice yun. At ang pangalawa naman po ni Sarah po na i-agad na injustice po. Yung kanya pong siya itagal ng tao at siya inapi-api. Di ba? Buntis ka, inaapi ka pa. Hindi naman kagustuhan ng buntis, di ba? Kagustuhan yun. Isa rin, pakalawa rin po yung injustice. At naman po niya ganyan, kaya siya lumayas na lang. Nakaramdam siya ng injustice eh. Kaya ang sabi ko sa kanya, magbalik ka. Yung word magbalik, ibig sabihin doon, encouragement doon. Comfort sa kanya yun. Nakaramdaman po niya ni Agar. Kinukumport siya ng Panginoon. Yung sa nangyari sa kanya. Yung sa kanya na-experience mo nag-justice, kinukumport siya ng Panginoon. Diba? Balik ka at magpakumbaba ka. Pagpasakap ka na lang. Diba? Kasi narinig ko ba, kasi naging mayabang din si Agar, diba? Naging mayabang din siya si Sarah, diba? Hindi ka ng tao. Kanyabang din po siya. At ito nangyari kay Lord. So sa aking buhay, hindi mga kapatid, pinabalik ako ng Panginoon sa Pilipinas yun at magpakumbaba na ako at magpapasakot sa Kanya. Diba? Kaya nung magpapabalik ako, naging magagawa ko. Hindi ko ginawa yung mga gawain sa simbahan. Hindi ko naging active sa simbahan, gawain sa simbahan. Diba mga kapatid? Sinabi ka ng Bible, diba? God sees us. At sabi din ng Bible, God, sabi din ng Bible mga kapatid sa Bago ito kapatid, ang Diyos na gumawa ng kabutihan sa iyo, ang Diyos na gumawa ng simulang kabutihan sa iyo, ito'y kanyang continue. Ibig continue yung kabutihan ng masin ng Diyos at hanggang sa dulo, hanggang sa dumating ng Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon, kanya pong God sees us at kanya yung mabuting bagay, mabuting gawa na ginawa sa akin ng Panginoon, tinuloy naman niya. Yung mga way ng Pilipinas, tinuloy niya mabuting bahay sa buhay ko. At yun na. At hanggang ngayon, yung mabuting bagay na yun, yun na, nakita niyo naman. Patuloy yung bagay na lang ng buhay ng pamilya. Kaya po din, doon na kasi pagdaling sa Panginoon, sama mo lang ang mga pamilya. God sees us and God. Yung sinimulan niyang kapatid sa inyo, himit kong himit hanggang wakas. Salamat mga kapatid. Salamat sa God bless.
Praise the Lord. Salamat po sa pagpapatotoo kung paano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Minsan talaga hinahambol tayo ni Lord. Or minsan talagang kailangan para maranasan natin yung mga pagsubok para mas masumpungan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen?